Huminto ka. Anak, Huwag kang tumakbo. Mag-i-invest ako sa Nayong Ye. Sabay nating gagawin ang proyektong pag-unlad ng Nayon. Grabe. Asahan na sa pinakamayaman sa Kyoto na si Sir Xiao. Napakagalante niyo talaga. Ang pakikipagtulungan niyo sa amin ay isang malaking karangalan para sa Nayong Ye. Haha. Huwag na po kayong mahiya, Kapitang Ye. Para ito sa ikabubuti nating lahat. Ha. Sir Xiao, kailangan kitang itagay. Halika rito at salinan mo si Sir Xiao. Bilis. kapag nainom na ni Xiao Yuken ang alak na may gamot na ito, magagawa ko ng makasiping siya ng magdamag at maging ginang ng pamilyang Xiao. Bakit ang init? Sir Xiao, Sir Xiao? Sir Xiao? Gusto mo bang sa kwarto ko na lang? O magpahinga muna? Sir Xiao, Teka, Anong ginagawa mo? Pananagutan kita. Naunahan pa ako ng walang hiyang si Ye Yuyan, Rose. ang nanay niyang maagang namatay, noong pumanaw siya, bakit hindi niya pa isinama ang anak niya? asawa? Kumalma ka lang. Basta't siya ay mabuntis sa anak ni Yuchen, pagdating ng oras, kukunin natin ang bata at sasabihin kay Yaning ito. Ang bastarda na ito, nagpanggap na mabait noong buntis, ngayong manganganak na, nagawa pang tumakas. Ang babaeng ito, iwan mo ang bata sa tiyan mo dito sa amin. Doon siya dumaan. Huwag kang mag-alala, anak. Itatanan ka na ni nanay. Paalis ng Nayong Ye. Hindi kita ibibigay kahit kanino. Senyales sa langit. Ang tatlong tala ng swerte ay nagbalik na sa mundo. Tumakbo ka! Sige, tumakbo ka pa! Ang tatlong anak na ito ay may biyayang napakabigat. Hindi ito kaya ng ordinaryong tao. Mukhang kailangan ko silang dalhin sa bundok para magsanay. Pagkatapos ng 8 taong gulang, tsaka lang sila makakasama ng mga magulang. Ang inyong manong ngayon ay namayapa na. Dumating na rin kayo sa araw ng pagbaba sa bundok. Sige, hanapin nyo ang inyong mga magulang at magsama-sama na kayo. Opo, Manong. Ang pinapahanap ko sa iyo, ang babae 8 taon ang nakalipas. Nahanap na ba siya? Pasensya na po, Sir Xiao. Hinanap na po namin sa buong lungsod pero hindi pa rin siya mahanap. Paigtingin pa ang paghahanap. At i-post ang balitang ito sa internet. Si Lola ay palaging minamadali akong magpakasal. Wala na tayong oras. Opo, Sir Xiao. Gagawin ko na po agad.
Noong panahong iyon ay nabuntis ng hindi inaasahan. Hindi alam kung sino ang ama ng bata. At ang bata ay napatay rin ng makamandag na ahas. Bilisan mo. Ang tubig dito sa sahig, imok mo ng maigi. Pangalawang kapatid, bunso, tingnan nyo. Si nanay ay nagtatrabaho sa kumpanya ni tatay. Ang tanga talaga ni tatay. Hindi niya pa rin nakikilala si nanay. Tara na at suportahan natin si nanay. Pagtulungang paglapitin at magkakilala na sila. Sige po. Gumawa ng mabuti at darating ang biyaya. Hindi na masakit ang tiyan ko. Mabuti rin ang iyong kalooban. Heto, kunin mo. Mabait na lolo. Heto po. Ay bumata ako ng 20 taong gulang. Salamat, Batang Henyo. Salamat, Batang Henyo. Salamat, Batang Henyo. Walang anuman. Maghanda muna kayo ng regalo. Hahanapin ko si nanay. Magkita tayo mamaya. Sige. Nay, tay, tingnan nyo. Hinahanap ni Xiao Yuchen ang babae 8 taon ang nakalipas? Sinong mag-aakala na sina Ye Yuyan at Xiao Yuchen ay hindi pa kilala ang isa't isa? Uy, hindi ba't pwede nating samantalahin at palitan siya? Ay! Ha 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 ha. Mukhang ang ating yaning ay nakatadhana talagang maging asawa ng presidente. Sigurado yan. Ha, 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 ha. ha. Sir Xiao, ako ang babaeng nakasama mo? Sa magdamag na siping 8 taon ang nakalipas? Dapat kang managot sa akin. Sir Xiao, ang aming yaning noon ay isang dalisay na dalaga. Tingnan mo ang yaman mo, napakalaki ng iyong ari-arian. Kailangan mong maging responsable. Sinabi ko na. Napananagutan ko ang nangyaring iyon hanggang huli. Talaga? Magpakasal tayo pagkalipas ng 3 araw? Sige. Pero ano ang iyong ebidensya na ikaw nga ang babaeng iyon? Ako. Wala akong anumang ebidensya. Noong araw na iyon, hinila mo lang ako bigla sa loob ng kotse. Hindi ko kailanman sinabi na nangyari iyon sa loob ng kotse. Mukhang ikaw nga ang babaeng hinahanap ko. Pananagutan kita. Pagkalipas ng 3 araw, ikakasal na tayo. Talaga ba? Napakabuti naman. Salamat, Sir Xiao. Salamat, Sir Xiao. Ye Yuyan o Ye Yuyan. Dapat talaga kitang pasalamatan sa paghahanda ng lahat ng ito para sa akin. Pasensya na. Parang nakita na. Kita sa kung saan. Ye Yuyan. 8 taon kang nawala. Bakit ngayon ka pa nagpakita? Hindi pwedeng makilala siya ni Xiao Yuchen? Paano mo siya makikilala? Isa lang siyang tagalinis? Siguro nagkita lang kayo noong naglilinis siya? Hayaan mo na, nagmamadali si Lola. Ihanda na muna natin ang kasal. Aba, Ye Yuyan. Hindi ko akalain na pumasok ka palang tagalinis sa Xiao Group? Wala kang utang na loob, pinalaki kita sa loob ng maraming taon. Imbis na magpasalamat ka, ngayon ay nagtatago ka pa sa amin. Pinalaki niyo ako? Higit sa 20 taon ako sa pamilyang Ye, hindi ako gumastos ng kahit isang sentimo niyo at kailanman ay hindi niyo ako itinuring na pamilya. Pamilya? Hindi ka karapat-dapat. Nang mamatay ang nanay mo, bakit hindi ka pa sumama sa kanya? Ang pananatili mo sa pamilyang Ye ay isa lamang kamalasan. Naging magsasaka ako sa pamilyang Ye ng higit sa 20 taon. Kahit na may utang ako sa inyo, matagal ko na itong nabayaran. Kaya pakiusap, huwag niyo na akong guluhin. Aba, masyado ka na yatang matapang ah. Tigil.
Saan galing ang batang ito nang hihimasok ka sa usapan ng matatanda? Pakikialaman ko talaga ito. Hindi ko hahayaang mangapi kayo ng tao. Bata ka pa, pero ang lakas ng loob mo. Umalis ka na rito. Kung hindi ka aalis, papaluin ko ang puwet mo. Sa ayos mong iyan, hindi ito lugar para sa laro ng mga bata. Umalis ka na rito. Kapag hindi pa kayo tumigil, ipapakidlat ko kayo sa Diyos ng kulog. Ikidlat kami? Naku, Diyos ng kulog. Takot na takot ako. Hindi ba't ikikidlat kami ng Diyos ng kulog? Nasaan na ang kidlat? Oo nga, nasaan ang kulog? Naku, takot na ako. Sige na, gawin mo na. Huwag mong isiping dahil bata ka, ay hindi kita papatulan. Umalis ka na rito. Bata ka pa pero ang galing mo nang magsinungaling. Ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo ng leksyon para sa mga magulang mo. Sa ngalan ko, gisingin ang Diyos ng kulog. Tamaan sila ng kidlat. Tinamaan ba talaga tayo ng kidlat? Hindi, imposible yan. Gawa-gawa lang yan ng batang yan. Bakit ka naman naniwala sa kanya? Nagkataon lang talaga to. Asawa ko, tingnan mo yung jade ng swerte sa tabi niya. Mukhang maganda ang kalidad nito, hindi ito mukhang peke. Isang hamak na bata lang siya. Paano siya nagkaroon ng ganito kagandang bagay? Siguradong ninakaw niya yan. Hindi ito ninakaw. Dala ko na ito simula noong ipinanganak ako. Dala mo simula pagkapanganak? Ang galing mong gumawa ng kwento. Akala mo ba ikaw si Gia Bauyu? Ang jade na ito ay nawala sa pamilya namin. Ibalik mo yan sa akin. Ano bang ginagawa mo? Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang asawa ng presidente ng Xiao Group. Ang apihin ako ay parang kinalaban mo na rin ang buong Xiao Group. Naghahanap kayo ng sarili ninyong kamatayan. Kayo ang naghahanap ng sariling kamatayan. Kailangan ng bayaran ng pamilya niyo ngayon ang lahat ng gastos sa pag-aalaga niya sa inyo ng mabuti sa loob ng maraming taon. Kung hindi pa babagsakin ko kayo. Tungkulin niyang alagaan kami. Hihingi pa kayo ng pera? Asa pa kayo? Gusto kong makita kung paano ako pababagsakin ng isang batang tulad mo. Zilo, ayaw umamin ng pamilyang Ye. Bawiin mo ang lahat ng kayamanang ibinigay sa kanila. Sige kuya, pababagsakin ko na ang pamilyang Ye ngayon din. Ang galing nyo talagang umarte. Ang batang ito, pababagsakin daw kami? Daming alam na drama. Hello? Ano? Ano ka mo? Nawala lahat ng pera ko sa bangko. Ano? Nawala lahat ng pera ko sa bangko. Kasalanan mo yan. Bata, salamat sa pagtulong sa akin kanina. Ano ang pangalan mo? Nanay, ako si Yezifu. Anak mo ako. Paano mangyayari yon? Ang anak ko ay pinatay na ng makamandag na ahas. Malamang ay nagkakamali ka lang. Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang nanay ko. Kung buhay pa ang anak ko, marahil ay kasing laki na siya nito. Hayaan na, baka isa lang siyang bata na nangungulila sa ina. Kung gusto niya, ako muna ang magiging nanay niya. Nanay, tara. Uwi na tayo. Villa ba ito? Nandoon ang inuupahan ko. Ang villa na ito ay napapaligiran ng bundok. Maganda ang tanawin at napakaganda ng lokasyon nito. Pinili ko ito para sa iyo. Hindi pwede, anak. Huwag ka nang magbiro. Ang villa na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Isang tagalinis na gaya ko ay hindi kayang tumira rito. Binibining Ye, ang villa na ito ay pinapaupahan. Bagay na bagay ito sa iyo. Isa lang akong tagalinis na may 1,000 sahod kada buwan. Hindi ko kayang umupa ng ganito kagandang bahay. Masyadong maraming bahay ang may-ari. Kung uupahan niyo ito ngayon, hindi aabot ng 10,000 dolyar. Hindi aabot ng 1,000 dolyar. 99 na dolyar lang. 99? Siyam. Tama. Hindi ito posible, di ba? Dahil kailangan ninyong regular na maglinis ng bahay, kaya ang presyo ay naging ganito kamura. Binibining Ye, ano sa tingin nyo? Ito. Tara na nanay.
Kuya, si tatay nalapastangang ama. Pakakasalan ang ibang babae. Ano? Paano nating hahayaang apihin ng ganito si nanay? Isasama ko si nanay para manggulo sa kasal. Magkita tayo sa kasal. Hindi pwede ang isang ito. Wow, nanay, napakaganda mo. Ito na ang pipiliin natin. Damit pang kasal ito. Anak, bakit mo gustong pasuotin si nanay ng ganito? Siyempre para manggulo sa kasal. Manggugulo sa kasal? Hindi pwede. Huwag kang magbiro. Nanay, hindi ako nagbibiro. Tara na. Anong nangyayari dito? Yeyo yan. Lugar ng kasalan ko ito? Naka-wedding gown ka pa at nagpapanggap ka rito. Anong ginagawa mo? Walang hiyang ingrato. Nakasuot ka ng ganyan? Sino na naman ang lalandiin mo? Wala naman akong balak manatili rito. At saka ang mapangasawa ka, ang pagpasok ng babaeng tulad mo ay kamalasan para sa pamilyang Xiao. Walang hiya ka. Papatayin kita. Nakikita niyo naman lahat. Siya ang unang nang-api sa akin. Ang taong ito ay ang sarili kong ate. Ilang taon na ang nakalipas, nabuntis siya ng ibang lalaki. At matagal na siyang pinalayas. Tama, pinalaki namin siya ng maraming taon. Hindi na nga siya marunong tumanaw ng utang na loob. Humihingi pa siya ng pera sa amin. Wala ka ba talagang hiya? May dalawa palang anak ang pamilyang Ye. Puro kakasinungalingan. Kayo naman talaga ang unang nang-api sa akin. Bakit ngayon ay parang ako pa ang nagagawa ng kwento at naninira sa inyo? Ikaw ay. Yuchen, narito siya para ipahiya ang Xiao Group. Tuturuan ko siya ng leksyon. Guardia! Guardia! Ang babaeng ito na walang hiya, kaladkarin niyo siya palabas. Sandali lang. Ang kinikilos ng babaeng ito ay medyo kakaiba man. Pero sumobra rin si Yeyanin kanina. Magtatanong muna ako. Pasensya na. Ang sama ng pakiramdam ko. Nakikiusap ako. Iligtas mo ako. Mukhang nahihirapan talaga siya. Tutulungan ko na lang siya. Ang balat na ito, parang nakita ko na dati. Saan nga ba iyon? Salamat. Siguradong nagkita na tayo dati, hindi ba? Sa tingin ko ay hindi pa tayo nagkikita. Kung ganoon, tatanungin kita, bakit ka nakasuot ng pangkasal at nagpakita sa aking piging ng kasal? Nandito ako dahil pinapunta ako ng aking baby. Ang iyong baby? Isang babaeng may anak na, nangarap pang mapabilang sa mayayaman. Ang nangyari ngayong araw, ayaw ko nang palakihin pa, umalis ka na agad. Presidente, may grupo ng mga bata sa pinto na gustong makita kayo at sinasabing hihingi raw sila sa inyo ng sustento para sa 8 taon? Huwag silang pansinin, ituloy ang paghahanda sa kasal. Presidente, may masamang balita, sinira ng mga batang iyon ang inyong sasakyang pangkasal? Bakit ka pa nakatayo riyan? Tumawag ka na agad ng pulis. Presidente, ako,
ako ay hindi makapangahas? Dahil ang mga batang iyon ay kamukhang-kamukha ninyo noong bata pa kayo? Ano? Lapas tangang ama, ibalik ang sustento namin. 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 Ang grupong ito ba talaga ay kamukhang-kamukha ko noong bata pa ako? Hoy! Nasaan ang inyong nanay? Nanay, Para sa akin, grabe na ang mundo ngayon. Isang hamak na tagalinis lang, nagawa niyang isama ang mga anak niya para manggulo sa kasal ni Sir Xiao. Nanay, napagkamalan ba ako ng 3 maliliit na bata? Kana nanay nila? Iniwan na ba sila ng sarili nilang ina? Kawawa naman ang 3 maliliit na bata. Nanay, huwag ka nang tumunganga. Halika na rito. Kayong 2 bata, saan ba kayo galing? Ano ang mga pangalan ninyo? Nanay, ako si Yezilu. Ako ang may hawak ng kayamanan sa mundo, ang tinatawag na lubaw. Mayroon akong mga gintong barya. Mabibigyan ko si nanay ng maraming pera. nanay, ako si Yezi Shu, ang batang Showbaw. Ito ang aking maliit na peach. Huwag mo akong mamaliitin. Kahit hindi ako kasing yaman ni Lubaw, ako naman ang may hawak ng haba ng buhay, ng lahat ng nilalang sa mundo. Yezi Fu, Yezi Lu, Yezi Shou. Hindi ba iyan ang biyaya ng swerte? Ang cute naman ng mga pangalan nila. Nanay, kaming 3 ay triplets. Hindi ba magkakamukha kami? Akala ko, isang bata lang ang kailangan kong ampunin. Hindi ko inaasahang 3 pala ang darating. Ang 3 pangalan na iyan, kitang-kita ang kanyang kasakiman. Oo nga. Nagpapanggap pa siyang hindi sila kilala? Napaka-plastic niya. Ang 3 bata na ito? Bakit sila? Kamukhang-kamukha ko? Pero, maliban noong 7 taon ang nakalipas, noong gabing lasing ako, hindi na ako humawak ng babae. Siguradong hindi. Sila ang mga anak ko. Nagkakamali kayo. Hindi ko talaga kayo tatay. Hindi kami nagkakamali. Ikaw ang aming tatay. Si nanay at tatay, pati ang 3 bida. Tayo ay isang pamilya na may 5 miyembro. Kiss na yan? Kiss na yan? Kiss na yan. Tatay at nanay, gusto ko ng isang nakababatang kapatid na babae. Nagkakamali kayo? Hindi ko talaga. Kayo tatay. Narinig niyo ba? Si Sir Xiao ay aking asawa. Maliban sa akin, wala nang ibang babae. Ang pwedeng lumapit sa kanya, Ye Yu yan. Ikaw na walang hiya ka, ilabas mo na ang 3 makulit na bata at lumayas kayo. Huwag mong awayin si nanay. Lalaitin ko kayo? Ambisyoso kayong masyado. Tingnan niyo muna kung sino ang nasa harap niyo. Mga sanggol, huwag basta tumawag ng tatay. Sir Xiao, pasensya na po. Ang pagpunta rito ngayon ay hindi ko sinasadya. Aalis na kami ngayon at magpapasa na rin ako ng resignation. Humihingi ako ng paumanhin sa inasal ko ngayong araw. Triplets. Posible bang ang 3 anak na ito ay ang mga anak ni na Ye Yuyan at Xiao Yuchen noon? Ano pang tinatayo niyo riyan? Lumayas na kayo rito. Ang triplets na ito, siguradong anak lang sila. Sa kung sinong lalaki sa labas, ang kapal ng mukhang dalhin sila rito, nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. Dahil sa masamang salita, nagkasala kayo sa inyong pananalita, kaya babawiin ko ang inyong swerte sa pagkain. Paano mo babawiin? Anong gagamitin mo? Kayong mga batang paslit, tuturuan ko kayo ng leksyon. Sige, bawiin mo. Bastos at walang modo, walang kabutihan, swerte sa pagkain, bawi. Matandang Ye? Ye Yuyan, anong klaseng panlilin lang ang ginawa nila? Bilisan mo, ibalik mo sa dati ang tatay ko. Bakit bigla siyang nawala ng boses? Napinsala ba ang vocal cords niya? Anak, huwag na natin silang patulan. Huwag na nating palakihin ang gulo, okay ba? Para sa kapakanan ni nanay, palalampasin ko ito ngayon. Ibinabalik ko na ang swerte mo. Muntik na akong malagutan ng hininga. Bigyan niyo ako ng tubig. Sino ang magbibigay sa akin? Ye Yuyan, ito ang aking alugan ng kasalan. Ako ang ginang ni Sir Xiao. Bilisan nyo, lumayas na kayo rito. Ang babaeng ito, napakatalim magsalita. Siya ba talaga ang mabait na babae? 7 taon ang nakalipas? Si Ye Yuyan. Nandito lang ba talaga para sa modus? Inapi na naman. Sinanay nila, mukhang kailangan na nating kumilos. Akala ba talaga nila kaming 3 ay mga ordinaryong bata lang? Tama ka. Ipaghihiganti natin si nanay. Ipakita natin, sa pamilyang ito, kung sino ang kinakalaban nila. Dahil hindi kami umiimik, akala nyo ba, pipi kaming 3?
Ngayon ipakikita namin sa masamang babaeng ito kung gaano kaming tatlo katindi. Kayo lang na tatlong maliliit na bata? Kayong tatlo, hindi palampas sa tuhod ko? Anong magagawa nyo? Tatalon ba kayo para suntukin ang tuhod ko? Hayaan nyo na, hindi ko kailangan. Mga anak, tara na. Ayos lang. Nanay, kaya ka rin naming protektahan. Ngayong araw ay gagantihan namin sila para sa iyo. Kung nagpapasikat lang kami, malalaman nyo ring mamaya, Xiaobao, kung hindi mo patatawagin ang Diyos ng tadhana, hihintayin mo pa bang patuloy na hiyain si nanay ng mga masasamang taong ito? Ngayon ipakikita namin sa masamang babaeng ito kung gaano kaming tatlo katindi. Sige kuya, sa wakas ay makakaganti na sa mga bastos na taong ito. Tatawagin ko na ang Diyos ng tadhana para bawiin ang inyong swerte sa pagkain. Talagang matatapang ang mga batang ito? Anong galing nyo? Ipakita nyo na para makita namin. Tatawag pa ng Diyos ng tadhana? Tingin ko kayong tatlong, paslit, ay sumobra sa panonood ng cartoons. Xiaobao, huwag na kayong maglikot. Nandito si nanay. Poprotektahan kayo ni nanay. Ayos ba? Ngayon din ay isasama ko na kayo. Ayos lang, huwag mag-alala nanay. Kaya ka rin naming protektahan. Panoorin nyo lang pagdating ng oras. Huwag kayong luluhod. At magmamakaawa sa tatlong paslit. Napatawarin kayo. Xiaobao, anong ginagawa mo? Nanay, huwag matakot. Ito ang aking espesyal na galing. Hintayin mo lang ang mga tao rito na mamaya ay luluhod at magmamakaawa sa iyo. Ang tatlong batang ito, bakit parang may itinatagong misteryo? Tingnan nyo. Ang peach na ito, bakit tumataas pa rin? Anong klaseng laro ito? Malalaman nyo rin kung laro lang ba ito. Ang mga api kay nanay ay may kaukulang parusa. Panulat ng kamatayan, aklat na walang ngalan, pagpapakita ng tadhana, tapos na ang buhay. Guardia, hulihin sila. Isang bata lang siya. Anong gagawin mo? Hindi naman ako magiging malupit sa inyo. Basta Anong basta? ikaw, kasama ang iyong tatlong anak sa harap ko at ni Yaning ay lumuhod at magsisi at nang malakas ay sampalin ang sarili, palalampasin ko ito. Matandang Ye, anong nangyari? Tatay, Matandang Ye? Ang galing ni kuya. Dahil sa pang-aapi mo, ito ang nararapat sa iyo. Imposible. Paano ako magkakaganito? Sa isang hamak na, batang paslit at sa laro niya na magsusuka ng dugo? Mahal. Walang kinalaman sila. Ang mga batang ito ay walang tunay na galing. Ang dati kong sakit sa pagkakataong ito ay lumala dahil sa galit. Anong kinalaman ni nanay? Kung hindi dahil sa inyo na mapang-api, bakit ko naman kayo papatulan? Huwag kayong magmadali dahil kayo na ang susunod. nanay, bakit ka rin nagsusuka ng dugo? Ang kasamaan ay may hangganan. Maayos naman kanina. Bakit nagsusuka ng dugo? Tumawag ng doktor. Nakapagtataka, ito ang, sa tagal ko sa medisina, pinakakakaibang nakita ko. Ang tatlong ito, ang pinakamatanda, ay 45 o 6 lang. Ang ginang ay mas bata pa, subalit, Ngunit ano? pero ang pulso nila ay parang isang matandang 100 taon na gaya ng tuyong puno. Maaari ka nang umalis. Alam ko na kayong tatlo ay tiyak na mga malas na halimaw. Ninakaw nyo ba ang haba ng buhay ko? Bata pa ako, hindi dapat ganito ang pulso ko. Tama, sigurado ako. Sinadya nyo talagang manggulo sa piging ng kasal? Dahil ang pamilyang Xiao ay makapangyarihan at ang pamilyang Ye ay malapit nang maging kamag-anak, ay naging bulag na kayo. Dapat kayong lahat ay maparusahan. Ubus yaman, di babalik, sisidlan ng yaman kunin. Ano? Naubos ang pera ko? Bangkarote na kami? Ano man ang inyong ginagawang laro, sila ay naparusahan na. Itigil na ito. Dapat ikaw rin ay maging gaya nila. Ako? Dahil ikaw ay aming tatay, pinalampas ka namin, kaya huwag mo na silang ipagtanggol. Ang tatlong batang ito, anong nangyari? Bakit pa rin nila ako tinatawag na tatay? Bakit ang piging ng kasal ay naging magulo?
Ang tatlong maliliit na bata, bakit parang pamilyar sila? Noong bata pa si Yuchen, kamukhang kamukha nila siya. Sino ka ba? Alam mo ba kung kaninong piging ng kasal ito? Ang tulad mo ba? Ay karapat-dapat pumasok sa pamilyang Xiao? Yuchen, sabihin mo sa kanila kung sino ako. Siya ang aking lola. Matriarka. Patawad po. Hindi ko po kayo nakilala agad. Mga bata, saan ba kayo nanggaling? Lola, kasama po namin si nanay para hanapin si tatay. Nasaan naman ang tatay nyo? Siya ang aming tatay. Sabi nila ako ang tatay nila, pero hindi talaga ako iyon. Kailanman ay hindi, sa kahit isang babae, nagkaroon ng anak. Naku, tingnan mo silang tatlo. Noong bata ka pa, ganyan-ganyan ang itsura mo. Sila ay tiyak na aking tunay na apo. Lola, ako po si Yezifu. Siya sina Yezilu at Yezisho. Kami po ay mga triplets. Fubao, Lubao, Shoubao. Naku, mga mahal ko. Napaka-cute nyo talaga. Ako ay ang lola ng tatay nyo. Dapat nyo akong tawaging lola sa tuhod. Hello po, Lola sa tuhod. Lola sa tuhod, napaka-elegante niyo po. Lola sa tuhod, napakaganda niyo po. Lola sa tuhod. Sa bawat tawag nyo ng lola sa tuhod, napakatamis, matutunaw na ang puso ko. Hali kayo, bibigyan kayo ni lola sa tuhod ng mga regalo. Salamat po, Lola sa tuhod. Napakabait niyo po, Lola sa tuhod. Mas lalong lumalim ang gulo. Ginang, salamat po sa pagtatanggol, pero hindi na po kailangan. Bata pa naman ako, malakas pa ang katawan ko, kaya ko namang alagaan ang mga bata. Lola? Bakit po kayo nakikisali sa gulo? Sabi ko na po, hindi ko talaga sila mga anak. Naku, puro ka trabaho sa labas, araw-araw ay puro ka lang pag-inom. Baka isang araw ay nalasing ka at nawalan ng kontrol, kaya nabuo sila. Lola, bata pa lang ako, alam niyo na ang ugali ko. Paano ko naman magagawa ang ganoong bagay? Mag-isip ka ng mabuti. Baka nakalimutan mo lang. Ang tatlong anak na ito ay tiyak na sa iyo. Kahit matanda na ako, hindi pa naman. Malabo ang aking paningin. Na kahit kamukha mo sila ay hindi ko na makikilala. Imposible. Noong panahong iyon ay nakita ko ang malakas na kulog at ang napakaraming ahas. Ang tatlong bata na iyon, kung hindi tinamaan ng kidlat, ay tiyak na kinagat ng mga ahas na iyon. Imposibleng buhay pa sila. Ano? Anong sinabi mo? Lola, 8 taon ang nakalipas. Kahit na kami ni Yuchen ay nagkaroon lang ng isang gabi, nabuntis ako noon ng triplets. Pero noon sa kakahuyan, pagkapanganak pa lang, tinamaan sila ng kidlat. Opo. Tama po. Ngayong naiisip ko, ang 3 anak na yon ay talagang kaawa-awa. Siguradong naalala ng asawa ko ang 3 anak noon, kaya nagkamali siya ng salita at naabala kayo. Naalala ko noon, ang liliit pa nila, ang 3 malulusog na bata, nasasaktan talaga ako para sa aming yaning. Totoo ba ang sinasabi niya? Talaga bang nagkaroon tayo ng 3 anak? Kasalanan ko. Hindi ko naprotektahan noon ang ating mga anak. Kung hindi, matawag ka na sana nilang tatay at makasama ka na. Sir Xiao, noon ang aming yaning ay nagdalang tao at pinilit niyang manganak. Hinarap niya ang pangungutya, pero hindi na iligtas ang mga bata. Ang dami niyang pinagdaanan. Bakit? Bakit ang mga anak ko ay namatay sa kakahuyan? Habang ang anak ni Yayuyan ay maayos na nabubuhay at nanggugulo sa piging ng kasal? Yuchen, sobrang sakit ng puso ko. 8 taon ang nakalipas si Yayaning ay hindi naman talaga nabuntis. Ako ang nagdalang tao noon. Ibig bang sabihin nito, buhay pa ang mga anak ko? Anong ibig mong sabihin kanina? Buhay pa ang mga anak ko, di ba? Sabihin mo sa akin, nasaan sila ngayon? Posible kayang kayo talaga ang mga anak ko na akala ko ay namatay na. Talaga bang mga anak ko kayo?
Opo, nanay. Sinabi na namin sa inyo noong una na kayo ang aming nanay. Nanay, nakilala niyo na ba kami? Mga anak ko ito. Buhay kayo. Napakabuti. Napakabuti. Yuchen, naniniwala ka ba sa mga sinasabi niya? Kahit ano pa ang mangyari, 8 taon ang nakalipas ay nagkamali ako sa kanya. Ngayon ay pananagutan ko siya. Ito ang aking pangako. Pakakasalan mo ang mapanggulong babaeng iyan? Wala akong pakialam. Pero kung aapihin niya ang 3 anak na ito, kailangan muna niyang dumaan sa akin. Kung papayag ako. Lola sa tuhod, salamat po. Kayo lang ang naniniwala sa amin. Ang pamilyang Xiao namin ay mayaman. Ilang bata lang naman ito, kaya naming silang buhayin. Kahit na kayo ay hindi mga anak ng pamilyang Xiao, pero ang lola sa tuhod nyo ay gustong-gusto kayo. Ito ang second gold card ng lola sa tuhod. Kunin nyo ito, gastusin nyo kung paano nyo gusto. Ginang salamat po sa pagtatanggol sa amin, pero huwag na po. Bata pa ako at malakas, kaya kung alagaan ang mga bata. Hangal na tatay, hayaan mong tulungan kita ulit. Sa dibdib ng babaeng iyon ay mayroong pulang nunal. Posible kayang ang babae 8 taon ang nakalipas. Ay siya talaga? Anak, tara na. Sandali lang. Yuchen, saan ka pupunta? Hindi lang naman siya ang ganoon. May pulang nunal sa dibdib. Baka nagkataon lang ito. Paano ito magiging nagkataon lang? Tingnan mo, mayroon din ako. Kaya nagkataon lang ba talaga ito? Pamilyar na pamilyar ang babaeng ito. Kumpara kay Yayaning, mas gusto ko pang siya ang babae 8 taon ang nakalipas. Nanay, sa wakas nalaman mo na kami ang iyong mga anak. Oo, kasalanan ito ni nanay dahil hindi ko kayo agad nakilala. Mga anak, nasaan ba kayo nitong mga taon? Maayos ba ang kalagayan nyo? Noong kapapanganak pa lang namin, may lumitaw na gintong dragon. Dumating agad siguro at saktong nakita si Yayaning. Bala kaming sakta ng 3, kaya ibinalik kami ni Guro. Saan naman magkakaroon ng gintong dragon? Baka nagkamali lang kayo ng tingin. Sabi mo ay guro, sino ba ang guro? Si Master Yikong po. Tama po, siya ang nagpalaki sa amin. Napakabait niya sa amin. Sobrang galing talaga ni Guro. Ngayong alam kong maayos kayo, ang bigat sa dibdib ni nanay ay gumaan na rin. Kapag may oras na, isama niyo si nanay para bisitahin siguro. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Nanay, may tumatawag po sa inyo. Hello, magandang araw. Yeyu yan? Ako si Xiao Yuchen. Pumunta ka sa korporasyon para mag-resign. Sige po. Pagbibitiwin ako? Hindi ba dapat ang HR ang magsasabi sa akin? Bakit siya mismo ang tumatawag? Nanay, sino po ang tumawag? May problema po ba? Pinapapunta ako ni Sir Xiao para mag-resign. Mauna na ako, manatili lang kayo rito sa bahay. Opo. Ang pakiramdam ko kay Yeyu yan ay parang pamilyar. Hindi ito ang unang pagkakataon. Titingnan ko siyang mabuti pagdating niya. Si Yayaning ba talaga 8 taon ang nakalipas? Kuya, sabi ni nanay kanina, gusto siyang makita ni tatay sa kumpanya. Oo nga, nakita ko rin. Gusto ko talagang magkasama sina tatay at nanay. Paano kung i-hack natin ang kumpanya ni tatay na CCTV system para makita kung paano tayo makakatulong? Sa tingin ko magandang ideya iyan. Oh yeah. Pasok! Yuchen, ako ito. Bakit ka nandito? Yuchen? Wala lang akong magawa kaya dinalaw kita. Ipinagtimpla kita ng kape. Tikman mo. Pagkatapos mong inumin ito, babalik ako mamaya at tapos na ang lahat. Nasa kumpanya tayo, hindi ka na makakatakas. Naintindihan ko. May darating akong bisita mamaya. Umuwi ka na muna.
Sige lang, mamasyal muna ako. Babalik ako mamaya para sa iyo. Sabay na tayong kumain. Anong gagawin natin? Ang masamang babaeng iyon, nilagyan niya ng gamot ang baso. Nakita ko, hayaan mong mag-isip ako ng paraan. Tawagan natin si nanay, papuntahin siya para alagaan si tatay. Sa ganoong paraan sina tatay at nanay ay magkakasama na. Nanay, pumunta ka agad sa opisina ni tatay. May napaka-importanting nangyari. Sige. Sabi ng mga bata, may kailangang importante si Xiao Yuchen sa akin. Sandali, ang pagbibitiw ay isang urgent na bagay. Hayaan na, papasok na ako. Sir Xiao. Sir Xiao? Sir Xiao, gumising ka. Wow! Kuya, batang kapatid, tingnan nyo. Naghalikan sina tatay at nanay. Takpan ang mga mata. Bawal sumilip. Ibig bang sabihin, magbabati na sina tatay at nanay? Malapit na ba tayong maging buong pamilya muli? Ang galing! Makakabalik na ba tayo para makita ang magandang lola sa tuhod? Sir Xiao, gumising ka sa katotohanan. Hindi. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ako si Ye Yaning, ako si Ye Yuyan. Hindi tama ang ginagawa mo. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang gawin iyon sa iyo. Hayaan mo na ayos lang. Dahil gising ka na, aalis na muna ako. Tungkol sa pag-alis ko, kapag maayos na ang pakiramdam mo, babalik ako. Sandali lang. Ang pakiramdam na binibigay niya ay talagang pamilyar. Parang dinala ako sandali. Sa gabing iyon, 8 taon ang nakalipas. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari kanina. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nang daganan ako ni Sir Xiao kanina, nakaramdam din ako ng pamilyar na bagay. Sinasabi rin ng triplets na siya ang tatay nila. Posible kaya 8 taon ang nakalipas. Ang lalaki sa loob ng kotse sa Nayongye ay ikaw? Siguro guni-guni ko lang ito. Bahala na, tatawag muna ako para madala si Sir Xiao sa ospital. Sir Xiao. Sir Xiao. Sir Xiao. Ye Yuyan! Bakit ka narito? Mabuti at dumating ka. Biglang nahimatay si Sir Xiao. Dalhin natin siya agad sa ospital. Kausap kita. Bakit mo iniiba ang usapan? Sinira mo na ang kasal ko? Tapos nandito ka na naman? Isa kang multong makulit. Pinapunta ako rito ni Sir Xiao para sa aking exit clearance, kaya ako narito. Nagkataon lang ito. Kung ganoon, asikasuhin mo na ang pag-alis mo? Mga sanggol, natanggal ako sa Xiao Group. Ayos lang, nanay. Naniniwala ako sa iyo. Makakahanap ka rin ng trabahong 10,000 beses na mas maganda. Tama, nanay. Naniniwala kami sa iyo. Salamat sa inyong suporta. Huwag kayong mag-alala, aalagaan kayo ng mabuti ni nanay. Nanay, ano ang kakainin natin ngayon? Ano ang gusto ninyong kainin? Pagluluto ko kayo ng masarap. Hindi ko kayo masyadong nakasama noon, kaya simula ngayon, dodoblehin ko ang pag-aalaga sa inyo. Gusto ko ng sweet and sour pork ribs. Gusto ko ng isda. Gusto ko ng cake. Sige, gagawin ko na ngayon. Hintayin niyo ako. Mayordomo, ayusin mo ang lahat. Papuntahin mo si nanay bukas sa Fubao Group para sa interview. Opo. Ang galing. Ang galing. Bakit nanay? May magandang balita ba? Tama ka nga. Nakatanggap ako ng interview notice mula sa Fubao Group. Nakapagtataka, hindi naman ako nagpasa ng resume. Dahil nagpadala sila ng notice, pumunta ka na lang muna. Pagkatapos ng interview, paglutuan mo kami ng masarap. Kayo talaga ang mga munting swerte ni nanay. Gising ka na? Anong nangyari sa akin? Naalala kong nahimatay ako. Sabi ng doktor, dahil daw ito sa pagod mo, kaya wala ka ng lakas? Nasaan si Ye Yuyan? Pumunta ba siya sa Xiao Group kanina? Hindi ko siya nakita. Siguro hindi siya pumunta. Malabo ang alaala ko, pero bago ako nahimatay, nandoon na siya sa opisina. Bakit ka nagsisinungaling? Yung 8 taon ang nakalipas, niloloko mo rin ba ako? Hindi po.
Kuya Yuchen, sabi niya magbibitiw na siya. Tapos, pagpasok ko ay nahimatay ka na. Kaya naman, pinatulong ko siya, nadalhin ka sa ospital. Pero umalis din siya agad. Sabi pa nga niya, Ano pang sinabi niya? sabi niya, kahit pa mahimatay ka sa harap niya, hindi ka niya tutulungan. Sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya mukhang manhid na tao. Kailangang malaman ang totoo. Ayos na ako. Bumalik na tayo sa kumpanya. Kuya, pumunta na si nanay sa korporasyon. Tawagan din ba natin si tatay? Ate, ang ibig mong sabihin, Oo, tama. Iyon nga ang iniisip mo. Dahil si nanay at tatay ay hindi pa nagkikita, tutulungan natin silang gumawa ng pagkakataong magkita. Ay, alam ko na. Gusto akong makita ng Xiao Group. Sa madaling salita, ang presidente ng Fubao Group. Hindi ba ikaw iyon? Oo, magpapautos ako ngayon para sabihan ng Xiao Group na payag na akong makita sila. Mayordomo, pumunta ka sa Xiao Group at sabihan ng asistente ng presidente na nandito ako sa Fubao Group at hinihintay ang presidente nila. Magandang balita. Sir Xiao, kanina lang sa Fubao Group, tumawag ang asistente ng presidente. Gusto na kayong makita ngayon? Sa wakas nagtagpo rin. Pupunta na ako agad. Ang taong darating para sa interview ay ang mayordomo ng presidente. Mismo ang nagbilin. Balita ko ay malapit siya sa ating presidente. Ang mayordomo ng presidente ay sadyang nagbilin sa atin na bigyan siya ng espesyal na atensyon. Mukhang ang pagkatao niya ay hindi dapat maliitin. Wow, ang gara ng kumpanyang ito. Mas malaki pa sa Xiao Group. Sa laki ng kumpanyang ito, siguro ang interview ay hindi magiging mahirap. Hayaan na, harapin ang anuman. Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Yeyuyan. Natanggap ko ang abiso. Nandito ako para sa interview. Binibining Ye, maupo ka muna. Nakakapagod ang tumayo. Sige po, salamat. Binibining Ye, maaari ko bang itanong, ano ang gusto mong inumin? Gatas, kape, o tsaa? Huwag na po, salamat. Tubig na lang po ang sa akin. Salamat. Diyos ko po, sila ba ang nag-i-interview sa akin o ako ang nag-i-interview sa kanila? Magandang araw po mga interviewer. Ang posisyong ina-applyan ko ay tagalinis. Ano? Bakit po? Puno na ba ang slot para sa tagalinis? Kung ganoon ay sa ibang kumpanya na lang ako susubok. Hindi po, hindi. Ang kumpanya namin ay nangangailangan ng tulad ni Binibining Ye na mahusay na tagalinis. Magkano ang inaasahan mong sweldo? $2,000. Ha? $2,000? Kung ganoon ay $1,000. $1,000 na lang? Kailangan kong buhayin ang anak ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kumpanya, pati maliit na sweldo ay tinitipid. Hindi po, hindi pwede. Hindi pwede. Binibining Ye? $1,000 ay hindi pa rin pwede. Sa ibang kumpanya ang tagalinis ay sumasahod ng 2,500, ang iba pa nga ay 3,000. Napakababa na ng hiling ko. Mataas pa rin para sa inyo? Binibining Ye, nagkakamali po kayo. Sa tingin ko ang hiling nyo ay hindi mataas, kundi napakababa. $100,000. Bibigyan ka namin ng $100,000. Ano sa tingin mo? Ang sweldo ko ay $100,000? Opo, $100,000. Kumpanyang manloloko? Kaya pala pagpasok ko pa lang sa isang aplikanteng tulad ko ay napakagalang niyo. Hindi kami manloloko. Ang kumpanya namin ay may lehitimo at legal na mga papeles. Kailangan ng pera para sa anak, susubukan ko muna. Aayusin ko lang ang para sa anak ko at papasok na agad. Kuya, tumawag lang ang korporasyon. Tapos na ang interview ni nanay. Alam ko na. Siguradong masaya si nanay. Bibilhan niya tayo ng masarap na strawberry cake. Kuya, magkano ang ibinigay mong sweldo kay nanay? $100,000. $100,000? Magtatrabaho si nanay bilang tagalinis. Hindi kaya niya mahalata na ikaw ang presidente ng korporasyon. Wala kang alam. Babae si nanay. Paano siya makakabili ng magagandang damit kung walang pera? Tama ang ginawa ni kuya. Suportado ko si kuya. Hello mga sanggol. May magandang balita si nanay. Hulaan ko, siguradong nakapasa ka. Sa interview, di ba? Oo, dahil sa inyo, may bagong trabaho na si nanay. Kayo talaga ang mga lucky charm ni nanay. Alam ko na, pinakamagaling si nanay. Pinakamahusay na nanay sa mundo. Pagkaalis sa Xiao Group, siguradong makakahanap ka rin ng magandang trabaho. Tama. Mula nang umalis sa Xiao Group, sa lugar na iyon ng Xiao Group na magulo, naging maayos na ang lahat.
Congrats sa iyo, nanay. Hindi ko rin inaasahan na makakahanap ako ng trabaho ng ganito kabilis at naging napakaayos ng interview. Alam nyo ba, ang mga interviewer ay sobrang babait. Ang pinaka nakakagulat ay binigyan nila ako ng sweldong 100,000 sa isang buwan. Siguradong bilib talaga sila sa kakayahan ni nanay. Hindi ko akalain na bilang isang tagalinis ay kapareho ko ng sweldo ang mga profesional sa opisina. Baka nga, mas mataas pa ang sweldo mo kaysa sa kanila dahil si nanay ay ganda na bait pa. Karapat dapat lang ang ganoong kalaking sweldo. Tama, 100,000 piso para magkaroon ng isang magandang babaeng tagalinis. Swerte ito para sa Fubao Group. Sige na, bolero talaga kayong tatlo. Anong gusto ninyong kainin ngayon? Ililibre ko kayong tatlo ng engrandeng kainan mamaya. Mabuhay si nanay. Sayang lang, hindi pa nahanap ang inyong tatay para mabigyan kayo ng buong pamilya. Nanay, darating na si tatay. Malapit na kayong magkita. Tumingin ka sa harap. Ang tatay ng triplets ay si Xiao Yuchen. Bakit nandito si Sir Xiao sa Fubao Group? Yayo yan, bakit ka nandito? Ang Fubao Group ay biglang pag-angat, wala pang nakakaalam sa yaman nito. Nandito ako ngayon para pag-usapan ang proyekto. Pero paano si Ye Yuyan? Bakit siya nandito rin? Sinusundan ba niya ako? Nakatanggap ako ngayon mula sa Fubao Group ng abiso ng sekretarya para sa interview. Iniwan ako ng babaeng ito sa kumpanya? Hindi pa siya. Nagbibitiw sa Xiao Group pero nandito na para mag-interview? Gusto mo ba talaga akong iwasan? Interview? Bakit ka nag-i-interview rito? Hindi ko po maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Anong ibig sabihin? Hindi pa ba? Malinaw ang sinasabi ko? Empleyado ka ng Xiao Group pero pumunta ka sa Fubao Group para mag-interview? Ano ang tingin mo sa akin? Pero nagbitiw na ako mula sa Xiao Group. Nanay ako ng 3 anak, kailangan kong buhayin ang pamilya. May problema ba kung mag-interview ako rito? Nagbitiw? Sinong nag-asikaso niyan? Bakit hindi ko alam? Noong huli ninyo, akong tinawagan para mag-resign. Nakalimutan nyo na ba? Hindi ko naman talaga gustong paalisin siya sa korporasyon. Paano ko siya bibigyan ng resignation? Ano ba talaga ang nangyayari? Noong nakaraan dahil masama ang pakiramdam ko, kaya nahimatay ako. Paggising ko, nasa ospital na ako. Noong oras na iyon, hindi pa kita binibigyan ng resignation. Kaya, sino ang nag-asikaso ng pag-aalis mo? Si Ye. Yuchen? Noong huling lumitaw siya sa kasal natin, gumawa siya ng gulo, sinira niya ang kasal natin. Kaya galit na galit ako. Kaya ginawa mo ito ng talikuran ako? Pinaalis mo siya? Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Hindi ka pa nakakasal sa pamilyang Xiao, tapos ganyan ka na? Kung makakasal ka na, hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin mo. Anong ibig mong sabihin? Iyon na mismo ang ibig sabihin. Hindi mo ba naintindihan? Ang gusto ko lang pakasalan ngayon ay si Ye Yuyan. Kung sino man ang gusto mong pakasalan? Pareho kayong taga-Nayong Ye. Bakit ang laki ng pagkakaiba? Ngayon ay may hinala na ako. 8 taon ang nakalipas. Ikaw ang naglagay ng gamot sa akin. Ang lalaki 8 taon ang nakalipas. Nayong Ye. 8 taon ang nakalipas sa pulis. Nagpa-record ako. Sandali lang. Ipapadala ko ang kapeng ito para ipasuri. Sa oras na iyon, tignan natin kung malalagot ka sa akin. Tapos na talaga. Anong gagawin ko? Mabuti naman. Nalaman na rin ni tatay ang tunay na anyo ng masamang babaeng ito. Bakit hindi? Tayo pumunta sa korporasyon para hanapin sina tatay at nanay. Medyo namimiss ko na si nanay. Pero kung pupunta tayo ngayon, sandali lang. Hindi ba't sina tatay at nanay ay hindi na makakapag-usap ng sarilinan? Hay nako, ang bagal mo talagang makaintindi. Hindi mo ba makuha? Sa susunod, huwag mong sasabihin kapatid kita. Nakakahiya ka. Ang ibig sabihin ni pangalawang kapatid ay siyempre para lalong madiin siya. Sa wakas ay nalaman na ni tatay ang tunay na anyo ng masamang babaeng ito. Sakto at nandoon din si nanay. Kaya sasabihin na natin ngayon kay tatay ang buong katotohanan. Kuya, bilisan mo at sumunod ka sa amin. Hindi ko talaga gustong umalis ka. Kung payag kang bumalik dito, bibigyan kita ng triple na sahod. Wag na po, Sir Xiao. Maayos naman ang trato sa Fubao Group. Hindi na ako babalik sa Xiao Group. Sige. Nga pala, noong gumaba ako kanina, parang nakita ko kayo. Bakit po kayo pumunta sa Fubao Group? Bigla akong nakatanggap ng balita mula sa Fubao Group na ang presidente ng Fubao Group ay gustong makipagkita sa akin. Kaya naman pala, nagkataon lang ang lahat.
Akala ko pa naman, siya na talaga, ang tatay ng mga bata. Pero hindi ko pa siya nakikita. Maghihintay pa ako. Nga pala, babalik ka pa ba sa? Hindi. Makikita pa ba kita ulit? Xiao Yuchen? Xiao Yuchen? Ano bang nangyayari sa iyo? Bakit bigla kang nagmumukhang tanga? Siguro hindi na tayo magkikita sa susunod na Lunes. Magsisimula na ako sa Fubao. Nanay, nandito na kami. Bakit kayo nandito? Siyempre po, miss ko na si nanay. Kaya pinuntahan kita. Tatay, nandito na rin ang presidente ng Fubao Group. Nandito ba siya? Naku, ang tatay ko talaga ay tanga. Kanina pa ako nakatayo rito. Ako ang presidente ng Fubao Group. Ikaw? Presidente ng Fubao Group? Ikaw ba talaga yan? Oo, tama yan. Pero 8 taong gulang ka pa lang. Ang mga bata ngayon ay napakatalino na. Siyempre naman, kaming tatlo ay talagang matatalino. Lalo na si kuya. Sabi ni Manong, ang talino niya ay sobra-sobra. Kaya, nahanap mo na ba ang tunay nilang tatay? Ang 3 anak na ito ay napaka-cute. Kapag nakita niya sila, siguradong magugustuhan niya sila. Wala pa sa ngayon. Pero kung talagang hindi siya mahanap, kaya ko rin naman na palakihin silang mag-isa. Hindi ba kayo nag-iisip? Nanay, ang tatay ay nasa harap niyo lang. Sa harap ko? Ako? Taga-Nayong Ye ka ba? Noong 8 taon ang nakalipas, paano mo nabuo ang 3 bida? Noong araw na yon, pinalayas ako ni Yayaning para kumuha ng damo. Tapos pauwi na ako, bigla na lang akong hinila sa loob ng kotse nang walang dahilan. At pagkatapos, Sa loob ng kotse. Noong gabing yon, nasa Nayong Ye ako at may isang babae na nakasama ko rin. posible kaya? Mukhang ikaw nga ang babaeng yon. Walang hiyang Ye Yaning. Niloko niya ako ng matagal. Mukhang ang paglalagay ng gamot ay plano niya talaga. Hindi ko akalain na dahil doon ay nagkaroon tayo ng maling akala. Si tatay at nanay, sa wakas ay nagkakilala na. Ngayon hindi lang si nanay ang kasama namin, may tatay na rin kami. Kayong 3 pala ay tunay ko talagang mga anak. Kasalanan ito ni tatay noon. Sa susunod, babawi ako sa inyong lahat. Kaya sabihin na natin kay Lola sa tuhod ang magandang balitang ito. Sige,